Parehong sang-ayon ang grupo ng mga rider at maging ng mga siklista na dapat magkahiwalay ang bike at motorcycle lanes. Ang tanong, kaya bang paglaanan ng tig-isang lane ang dalawang panig? Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa unang pagkakataon, nagharap-harap sa opisina ng MMDA ang grupo ng mga motorcycle rider at mga cycling group. Ito ay para talakayin ang pagbabawal sa pagdaan ng mga motorsiklo sa mga bike lane. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo ang magkabilang panig. Hindi dapat pinagsasama ang mga motorsiklo at bisikleta sa iisang lane. There is no road safety guidance anywhere that suggests that bicycles and motorcycles can mix safely in the same road space. Talagang wala sa buong mundo ako nakita pinagsama ang motor at bisikleta. Agree ako dyan, hindi pwedeng pagsamahin. Part ng road safety, hindi kami pwedeng kasama ng bicycle. Nanindigan ng mga grupo na dapat ay may kaukulang infrastruktura para sa kanila. Aminado naman ng MMDA, hindi magiging madali ang paggawa ng solusyon sa problema. Kabilang daw sa mga hamon ay kung saan ilalagay ang mga bike at motorcycle lane. As we speak, alam naman natin at nakikita nyo naman siguro yan sa ating karsada na maraming motorsiklo at four wheels ang pumapasok doon sa exclusive bike lane na pag pinaghigpitan natin, kami pa ang kinikriticize. How can we encourage people to ride our bicycles if they feel that they are still not safe inside the bicycle lane? If people see the infrastructure, I can assure you, people will develop confidence to use bicycles. Magkakaroon pa raw ng hiwalay na konsultasyon ng MMDA sa grupo ng mga siklista at mga rider. Habang nagsasagawa pa ng konsultasyon ng MMDA sa iba't ibang mga grupo, ang kasalukuyang pulisiya pa rin ang iiral dito sa mga bike lane. Bawal pumasok ang mga motorsiklo. At habang di pa natatapos ang pag-aaral ng MMDA, hindi muna sila maninikip sa mga lalabag dito. Panawagan ng MMDA sa mga motorista, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado para maibsan ang traffic na pinangangambahang lalo pang titindi hanggang sa Kapaskuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.